ay nasa linya na ng ating komunikasyon si Mr. Danilo Lacerna. Ito hong National Anti-Poverty Commission Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council Alternate Sector Representative. Magandang umaga ho, sir, at welcome po sa aming programa. Magandang umaga naman po, Bombo Victor. At magandang umaga sa mga tagapakinig ng Bombo Radio. Sir Danilo, matanong ko lang, no, ano-ano po ba itong mga top anti-poverty programs ngayon ng National Anti-Poverty Commission that will play a vital role in alleviating poverty dito ho sa ating bansa? Well, ang NAPSI kasi ay unique na government agency. Meron itong 14 na basic sectors. Kasama na dyan yung youth and students, yung PWDs, women, victims of disasters and calamities, at marami pang iba. Kasama na kami doon, no? Isa lang po kami dyan sa 14 basic sectors sa formal labor and migrant workers. Yung bawat sector na yan ay may mga kanya-kanyang council composed of 25 representatives mula sa iba't ibang national organizations. Kaya kami sa mga bawat council, kami ay nagkakaroon ng sariling determination kung ano yung mga anti-poverty programs at aming itong minumungkahi sa mga aming mga partner agencies. Ang anti-poverty programs namin, siyempre, sa formal labor, ang overarching framework namin dyan ay yung decent work, no? At magkaroon ng high-quality jobs, decent jobs, at decent wages. Yun ang mga main anti-poverty program ng formal labor and migrant workers. Sir Danilo, you have mentioned na may mga partnered agencies po kayo. So, ano-ano po ba o sino-sino itong mga ahensya na kapartner ng National Anti-Poverty Commission sa pagpapatupad ho nitong inyong mga programa? Yung 14 basic sectors, marami pong mga partners yan. Sa totoo lang, meron yung 24 national government agencies, no? Bukod pa dito sa mga local governments na kapartner sa local grounds. Ang sa formal labor and migrant workers, of course, ang pangunahing partner natin dyan ay yung Department of Labor and Employment at yung Department of Migrant Workers at yung mga kanya-kanyang mga branches. Yan po yung mga partner ng formal labor and migrant workers. Sir, matanong ko lang din, no? At batay ho sa datos ng inyong ahensya sa ngayon, ilan na po ba itong kabuang bilang naman nitong mga Pilipino na maituring pa rin natin na kabilang sa mga mahihirap na sektor? Well, yung ayon sa latest data ng PSA, yung below poverty line natin ay nasa 22.4% na lang, no? Mula sa 23.7 nung 2021. So bahagyang bumaba ito dahil sa marami rin yung mga factors, no? Pero sa amin, sa mga basic sector, kasama na yung formal labor, ang aming observation lang dyan mababa talaga yung poverty line kung ang pagbabasihan natin yung monthly salary na gusto na. Pag sinabing poverty, wala ka na sa poverty kung ang sahod mo ay 13,797, no? Masyadong mababa ito para sa isang pamilya na may 5 membro. Pero dito sa bagong Department Order 242 na to enforce the service charge law ay 100% na. Ibig sabihin, wala na pong kahati yung mga manggagawa, no? Wala na pa yung 15% ng management. At ang pangalawa, ang kagandahan dito, kahit yung mga non-regular employees ay makakatanggap na ng service charge. Noong previous rules, hindi sila makakatanggap. Ngayon, pwede na yung mga casual, mga contractual, at yung mga empleyado na direktang nagsiservisyo sa kanilang mga kliyente at customers sa mga hotels, restaurants, at iba pang mga kahintulad na establishments.
Pero pagdating naman po doon, dako po kasi upang mga usapin, may mga sinusulong pa ngayon ilang opisyal, pahinggil po din sa 100 pesos na wage hike na taas sahod nga dito nga sa ating mga manggagawa na nagtatrabaho sa pribadong sektor. Kuhanin ko lang po inyong panig at opinyon ukol po dito. Makakabuti po ba to? Ano ba yung mga bad side na maaaring maging epekto na itong ang wage hike na isinusulong po? Siyempre naman, yung unang epekto niyan madadagdagan na yung kanilang purchasing power, no? Tandaan natin yung value ng kanilang sahod unti-unting na-erode dahil sa sunod-sunod na inflation rate. Kaya yung value nito ay bumaba. Ang hinihingi na lang ng mga manggagawa, ibalik yung level na yon kahit man lang sa mga liit na halaga, malaking bagay na rin para sa kanila. Ang NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers Council, ay tinutulak yung 150 per day across the board wage increase, no? Dahil naniniwala kami na napakahirap na ngayon yung kalagayan ng manggagawa pagdating sa mga bayarin, no? Sa pagkain, sa pamasahe, lahat yan nagtaasan at maraming umaaray na po dyan sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. At ang aming tansya rin dyan ay dapat lang bigyan ng at least 100 to 150 per day yung mga manggagawa dahil wala naman itong gaanong epekto sa mga employers, no? Dahil naniniwala kami, ang mababawasan lang naman lang dito ay yung kanilang kinikita, no? Hindi yung kanilang kabuuan na pagpapatakbo ng kanilang negosyo. At hindi rin kami naniniwala na magkakaroon ito ng epekto sa inflation at sa mga employment. Napakalit po yung 100 at 150. Yes. Kung kukumpara ito sa mga buwan ng kita ng employers. Tandaan po natin, tumataas po yung ating indicators sa ekonomiya. At tumataas din yung productivity rate ng mga manggagawa. Well, it's about time naman na dagdagan naman ang kanilang sahod para naman na ito yung kapalit nito. I agree with that, Sir Danilo Lacerna. At with that, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood at sa aming mga tagapakinig. Maraming salamat, Bombo Victor at Bombo Marlene. Magandang umaga po sa kanila. Mga kabombot ka, Sir Nation, nakapanayam natin si Mr. Danilo Lacerna, ang National Anti-Poverty Commission Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council Alternate Sectoral Representative.